Maalala ko lang din, Jade, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, no, na yung kailangan policy natin dyan is pro-Philippines. Hindi tayo dapat kakampi sa isang bansa. Hindi tayo dapat kakampi sa Estados Unidos. Dapat wala tayong kakampihan actually sa gulo na ito, no? Kaya tama talaga yung sinabi ng ating ikalawang Pangulo, no, na dapat ang ating foreign policy ay truly independent at pro-Philippines. Doon naman po sa fuel subsidy, Doc, okay lang po sa inyo? Satisfied po kayo na ganun po ding paraan ang ginagawa ng gobyerno sa gitna nga po dito sa epekto ng tensyon dyan sa Middle East? At kung kumpara sa magpapataw, magtataas ka naman ng pamasahe, mas maganda na yung maglaan ka ng fuel subsidy para sa mga operators at drivers para hindi ganoon din mabigat para sa mga kababayan ang kanilang mga pamasahe din. Kasi dapat yung fuel subsidy, Jade, kaakibat din yan ng pagbabawas ng buwis, yung pagbabagtanggal halimbawa ng excise tax pansamantala kapag mataas ang presyo. So kasi ganito yan kapag ka nag-subsidize ka, ang masasubsidize mo lang dyan yung sektor ng public transport, which is okay lang naman kasi makakatulong yan dun sa ating mga pasahero, no? Yung mga ating mga kababayan na nagko-commute, sumasakay ng bus, tricycle at jeep. At makakatulong din yan na ma-preserve yung profit margins din ng ating mga tsuper, no? Kasi importante din naman yun na ma-incentivize natin yung ating mga tsuper na mag-provide ng essential public service na yan. Pero at the same time, nakakalimutan din natin yung nakararami nating mga kababayan na may mga sasakyan, yung middle class natin, yan yung pinagkukuhaan natin ng buwis. No, yan yung malaking contributor din sa ating ekonomiya. Kaya sa palagay ko is alongside with the subsidies, dapat yan ay konsidera nila na pag-aralan na posibleng isuspindi muna yung excise tax. Kasi malaki din Malaki din na ang nadadagdag niya na sa presyo, Jade. No? At yan namang in terms of issue tungkol sa nila kukuhain. Halimbawa, yung mawawalang pondo. Kasi nga, pag sinuspindi mo yung excise tax, alam naman natin na ang laki ng budget ng gobyerno natin at napupunta lang sa kung saan ang mga walang kasaysay na mga saysay na mga project, no? Kumbaga mga pinagkakagastusan ng gobyerno na puro pamumulitika lang halimbawa. Baka pwede nating i-realign yung budget mula dun sa mga inefficiencies na yan papunta sa mga meaningful programs kagaya halimbawa, no, yung subsidy na yan, i-increase natin yung subsidy or tatanggalin natin yung excise tax para makatulong talaga sa ating mga commuter at sa mga ating mga kababayan bumibiyahe, Jay. Opo. Ganitong bang mga problema, Doc, ay nararanasan din ng ibang mga bansa dito po sa Asia, yung mga kapitbahay po nating bansa? Well, kasi ano yan global yung issue na yan, Jade. No? At hindi naman lahat ng bansa ay merong sariling pinagkukuhaan ng langis. Ano? Kaya lang, ang strategiya rin kasi, Jade, ng mga ibang bansa is nagda-diversify sila ng kanilang mga pinanggagalingan ng produktong petrolyo. No? So halimbawa, may mga bansa sa Asia na bumibili ng langis, hindi lang nasa OPEC countries, pero bumibili rin sila ng langis mula sa Russia. May mga ibang bansa naman na imbis na bumili sa OPEC, bumibili sila sa Canada or sa Estados Unidos. So kumbaga merong mga iba't ibang bansa na gumagawa sila ng paraan para ma-mitigate yung epekto, no, ng nangyayari sa Middle East sa kanilang supply ng produktong petrolyo at presyo ng produkto na yan sa kanilang mga bansa. Isa sa mga dapat na gawin ng ating Department of Energy, for example, is pag-aralan kung ano yung mga bansa na pwede nating pagkuhaan ng produktong petrolyo. No? At yan konektado din yan, Jade, sa ating foreign policy, no? Kasi kung ang foreign policy natin is halimbawa independent foreign policy, di ibig sabihin, Jade, pwede tayong kumuha ng langis sa mga iba't ibang mga bansa, not necessarily halimbawa sa OPEC or sa Estados Unidos. Kumbaga, we can further diversify yung ating pinagkukuhaan ng produktong petrolyo. At maalala ko lang din, Jade, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, no, na kailangan policy natin dyan is pro-Philippines. Hindi tayo dapat kakampi sa isang bansa. Hindi tayo dapat kakampi sa Estados Unidos. Dapat wala tayong kakampihan actually sa gulo na ito. No? Kaya tama talaga yung sinabi ng ating ikalawang Pangulo, no, na dapat ang ating foreign policy ay truly independent at pro-Philippines. Kasi at the end of the day, tayo po yung mga halal, no, yung mga nasa gobyerno, meron silang accountability to the Filipino people.
Kaya ang dapat na pinapursue nilang policy always accrues to the benefit of the Filipino people. Hindi makikinabang dyan yung mga ibang bansa or yung mga politiko. Dapat ang makikinabang dyan, Jade, ay ang taong bayan. O nabanggit din ni Vice President Sara Duterte, Doc, na yung gobyerno natin ngayon ay hindi handa sa global shocks. Ano ba itong global shocks na tinutukoy po ng Vice Presidente? Kagaya halimbawa na itong nangyari ang nagulo sa Middle East, yung bigla nabanggit ko kanina nung umpisa ng interview that the situation in the Middle East is very volatile. And tama yung assessment ni Vice President Sara Duterte, na hindi handa yung gobyerno, kasi nabanggit natin kanina that the government is reactionary. Kung handa ang gobyerno, dapat bago pa lang mangyari yan, may mga contingency plans na, no? Meron na kaagad plan, may mga plano na in place. Kumbaga dapat nagmi-meeting sila even before this has happened. Considering na ang Middle East ay meron na yung kasaysayan, no, ng mga gulo. Ano halimbawa yung mawawala sa ating ekonomiya kapag nagkaroon ng deployment bans sa Middle East halimbawa, dapat na-assess na yan ng ating economic managers. Halimbawa, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ano yung downstream effect nito, no, sa inflation sa iba-ibang sektor. Nakita natin na kung kailan lang nagkaroon ng gulo at saka sila nagtipon-tipon, shows na hindi handa yung ating gobyerno. Kaya I agree with the assessment of the Vice President that indeed the government seems to be not really prepared, no, as to what is going on, no. Ay nakakabahala ito, Jade, kasi alam naman natin na ang Middle East, kung nangyayari na yan noon, yung mga gulo na yan, ang expectation natin dyan is in the future magkakaroon pa rin ng gulo, no? Kaya dapat talaga pinaghahandaan yan ng gobyerno. Kailangan talaga merong crisis management, ang ating gobyerno. Sa ngayon nakikita ko itong crisis management natin, imbis na ito ay proactive, ito ay reactionary lamang. Opo, bagamat umiiral na nga yung ceasefire agreement sa pagitan po ng Israel at ng Iran, Doc, pero yung tinatawag nilang Strait of Hormuz, yung ruta nga po na dinadaanan ng mga barko na pangkalakal, nakasarado pa ata. Paano po ito makakaapekto? Meron nakakadaan pa naman, Jade, sa ngayon kasi nga may ceasefire, no? So may mga nakakalusot pa rin naman. Tsaka yung Strait of Hormuz na yan, isa sa mga talagang importanteng lagusan yan, daanan yan ng mga tankers na nagdadala ng produktong petrolyo that is destined to Asia, no, kabilang na ang Pilipinas. So napaka-importante niyan sa atin, no? At kapag ka nagsara yung Strait of Hormuz through a naval blockade halimbawa, that will have a very devastating effect, no, sa mga ekonomiya sa Asia. Lalong-lalo na sa kagaya ng bansang Pilipinas na almost 100% ng ating produktong petrolyo ay inaangkat natin. So dapat itong sitwasyon na yan, what if, no? Sana wag namang mangyari. What if na biglang magkaroon ng gulo at magsara yung Strait of Hormuz, na bagamat historically hindi pa naman nangyari yan, but again, the Middle East is full of surprises, so we don't know if magsasara yan in the future. Ano ang contingency plan ng ating gobyerno in that eventuality? Pinaghandaan na ba nila na kung saan sila kukuha ng langis, mula sa iba-ibang bansa? Ready ba yung ating mga refineries at yung mga facilities natin na tumanggap ng mga produktong petrolyo na iba ang kalidad kaysa sa kalidad ng mga produktong petrolyo galing sa Middle East? Kasi alam mo, Jade, itong mga crudo na ini-import natin from the Middle East, meron siyang mga properties, no, na kung saan yung mga ginagamit na pag-process niyan, no, sa ating bansa, for example, no, yung mga storage natin, facilities natin, yan ay designed for petroleum products na ini-import natin galing sa Middle East. But what if nag-import tayo ng langis mula halimbawa sa Canada or sa Russia, no? Yan yung sinasabi nilang heavy crude. Yung bang mga facilities natin ay equipped, no, to handle yung kalidad ng ganyang klaseng produkto. So kumbaga dapat ipinaghahandaan din yan ng ating gobyerno. Kaya dapat talaga, Jade, i-revisit natin yung oil deregulation law, kung ano yung mga posibleng gawin intervention ng gobyerno sa mga ganyang sitwasyon. At babalik na naman tayo, Jade, sa kalidad ng pamamahala sa ating bansa. Kasi kung ang ating gobyerno ay tunay na mayroong political will, ang ating gobyerno ay talagang mayroong concern
no, sa kapakanan ng ating mga kababayan, dapat ito'y na-address itong issue na ito. Hindi na lang paulit-ulit na kapag merong gulo sa Middle East, tsaka sila nagtitipon, tsaka nila pag-iisipan kung ano ang gagawin. Kasi historically, nangyayari na yan in the past eh. Bakit palagi ang ating gobyerno, kapag merong gulo, doon pa lang sila nag-iisip kung ano ang gagawin. Hopefully, sa mga susunod na gobyerno, sa susunod na mamumuno, Jade, ito'y lesson, no, na dapat nilang matutunan na kung saan dapat talaga ang ating gobyerno ay maging proactive at handa sa kahit anong mga posibleng sitwasyon na mangyayari dyan sa gitnang silangan.